na kumbaga kapag ang employer o kapag ang empleyado o manggagawa umano ang nanawagan ng pagtaas ng sahod, taon o minsan dekada ang binibilang. Pero kapag ang employer ang kumontra o hindi sumang-ayon doon sa pagbibigay ng taas sahod, ay automatic umano itong nangyayaring mga aksyon. Opo, tama ho yan. Kaya nga nakakapagtaka. Ito yung kaya kinakalampag natin si Secretary Francis Tolentino eh. Nung nilabas itong temporary restraining order, walang kaabog-abog. Nagkukumahog pa si Secretary Tolentino na sinabi niya nire-respeto daw yung sinabi ng korte. Walang problema sa pagrespeto sa korte, dapat yan. Ang problema, nandoon sa katotohanan na labag sa batas yung temporary restraining order at sa katunayan pinanghihimasukan na nga ng korte yung DOLE. Pero anong narinig natin kay Secretary Tolentino at sa DOLE? Sa halip na ipagtanggol tayong mga manggagawa, sa halip na tumindig siya para sa mga manggagawa at sinabi niya, bagamat kinikilala natin ang korte, hindi kami pumapayag na pinanghihimasukan kami ng korte at ipatutupad pa rin namin ang taas sahod. Di ba mas maganda pakinggan at mas nakakapagpalubag loob sa mga manggagawa na makikita natin meron palang DOLE kaming kakampi? Hindi eh. Ang sitwasyon na ikakaiba. Dahil yung DOLE mismo, pumanig doon sa mga negosyante. Pumanig doon sa depektibo na temporary restraining order. At tama yung binabanggit niyo. Bakit kapag manggagawa ang humihiling o nananawagan ng dagdag na sahod o dagdag na suporta, laging pag-aaralan, laging titignan, laging napakahaba ng mga proseso. Pero bakit kapag malalaking negosyante, mabilis pa sa alas 4, pagbibigyan na agad. So malaking problema yan, kaya hindi maiiwasan ho na isipin ng mga kamanggagawa natin sa buong Pilipinas na walang ahensya ng gobyerno o yung mismong ahensya nga ng gobyerno na dapat nagtatanggol sa ating mga manggagawa, mas pinagtatanggol pa yung mga employer.